Ang mga totoong magagaling, hindi nagpapaliwanag. Napansin mo na ba ang isang kakaibang pangyayari? Ang mga taong pinakamadaldal sa inuman ay kadalasang walang gaanong halaga. Ang mga taong sa opisina, kapag kinuwestiyon, ay nagmamadaling magpaliwanag, ay kadalasang unang iniiwasan. Ang mga taong sa internet, dahil sa isang salita, ay nagsusulat ng mahabang resback para sumagot, ay kadalasang nagiging katatawanan sa mata ng iba. Ngunit mayroon ding isang uri ng tao na hindi mo kailanman maunawaan. Kung kutyain mo siya, ngingiti lang siya at hindi magsasalita. Kung kinuwestiyon mo siya, hindi man lang siya titingin. Kung hamunin mo siya, parang wala siyang narinig, at patuloy lang sa ginagawa niya. Naisip mo na ba, bakit kaya ganito? Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang isang medyo sensitibo, ngunit napakatotoong paksa. Bakit ba ang mga totoong magagaling hindi nagpapaliwanag? Hindi dahil wala silang masabi, hindi dahil mabait sila, at hindi rin dahil takot sila sa gulo, kundi dahil matagal na nilang nakita ang isang katotohanan. Sa sandaling magpaliwanag ka, talo ka na. Simulan natin sa isang klasikong kwento. Pag-usapan natin, noong unang panahon sa dinastyang Han, may isang sikat na general, si Han Xin. Noong bata pa siya, napakahirap niya at halos wala siyang makain. Araw-araw, naglalakad siya sa kalye na may dalang espada. Isang araw, hinarang siya ng isang magkakatay ng karne. Sa harap ng maraming tao, ininsulto niya si Han Xin, ang tangkad mo, at araw-araw may dala kang espada. Pero sa totoo lang, isa ka lang duwag, di ba? May lakas ka ba ng loob na patayin ako? Kung wala, dumaan ka sa ilalim ng aking hita. Ang lahat ng tao sa kalye ay nanonood. Naghihintay sila sa magiging reaksyon ni Han Xin. Matagal na tinitigan ni Han Xin ang magkakatay ng karne. Pagkatapos, yumuko siya, dumapa sa lupa, at dumaan sa ilalim ng hita ng lalaki. Dumaan siya. Nagtawanan ang lahat ng tao sa kalye. May nagsabing duwag siya. May nagsabing tapos na ang buhay niya. Hindi nagpaliwanag si Han Xin. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya tumayo at nakipaglaban sa lalaki. Inagpag niya ang alikabok sa kanyang damit. At umalis. Ano ang nangyari pagkatapos? Naging dakilang general si Han Xin. Ginawa siyang hari ng Chu. Bumalik siya sa kanyang bayan. At hinanap ang magkakatay ng karne. Takot na takot ang magkakatay ng karne at lumuhod sa lupa. Akala niya ay mapupugutan na siya ng ulo. Itinayo siya ni Han Xin. At sinabi ang isang pangungusat, "Noon, hindi ako natakot sa iyo, kundi ang buhay ko ay hindi karapat-dapat ipagpalit sa iyo." Kita mo, ang mga tunay na magagaling ay hindi kailanman nag-aaksaya ng oras. Kahit isang segundo sa mga taong hindi karapat-dapat. Kung si Han Xin ay humugot ng espada noon, ang berdugong iyon, matagal na sana siyang dinakip ng mga awtoridad at pinugutan ng ulo. Saan pa manggagaling ang kanyang pagiging general at pagiging hari? Siya ay nagtiis ng kahihiyan. Lahat ay pinagtawanan siya. Ngunit ang mga taong tumawa sa kanya ay naging kanyang mga nasasakupan kalaunan. Ito ang kapangyarihan ng hindi pagpapaliwanag. Ngunit naiintindihan ng lahat ang prinsipyong ito. Ngunit kakaunti lamang ang nakakagawa nito. Bakit? Dahil ang hindi pagpapaliwanag ay salungat sa likas na pagkatao. Likas sa atin ang kagustuhang maunawaan, kagustuhang tanggapin, kagustuhang patunayan ang sarili. Kapag tayo ay pinagdududahan, ito ay isang likas na ugali na nakaukit sa ating genes. Ngunit ang likas na ugaling ito, ang nagtutulak sa atin na paulit-ulit na mahulog sa mga bitag ng iba. Kaya, bakit hindi dapat magpaliwanag? Ngayon, tatalakayin ko ito mula sa 9 na pananaw, upang lubos na maipaliwanag ang bagay na ito. Ang unang dahilan, kapag nagpaliwanag ka, nahuhulog ka sa framing effect ng kalaban. Sa psikolohiya, mayroong konsepto na tinatawag na framing effect. Sa psikolohiya, mayroong konsepto na tinatawag na framing effect. Ano ang ibig sabihin nito? Kung sino ang nagtatakda ng paksa, siya ang kumokontrol sa sitwasyon. Halimbawa, sinabi ng isang kasamahan sa pulong, ang iyong panukala ay malinaw ang ideya. Ngunit kung ito ba ay praktikal, mahirap sabihin, ano ang framing ng pahayag na ito, na ang iyong panukala ay maaring hindi praktikal. Kapag sumagot ka, kapag sinimulan mong ipaliwanag kung bakit praktikal ang aking panukala, automatiko mong kinikilala ang framing ng kabilang panig, na kailangan mong patunayan ang iyong sarili, na kailangan mong ipagtanggol ang iyong panukala. Ngunit ang tanong ay, bakit mo kailangang patunayan? Bakit ang kasamahan na iyon ang magiging hukom mo? Kapag mas nagpapaliwanag ka, mas nagiging dehado ka. Kapag mas nakikipagtalo ka, mas para kang tumutulong sa kabilang panig na kumpletuhin ang skip na, alagang apektado ka nga. Isinalaysay ni Zhuangzi ang kwento ng 3 sa umaga, 4 sa gabi. Sinabi ng tagapag-alaga ng unggoy sa mga unggoy, sa umaga, bibigyan ko kayo ng 3 kastanyas. At 4 sa gabi, nagalit ang mga unggoy. Agad na binago ng tagapag-alaga ng unggoy ang sinabi, kung gayon, 4 sa umaga. Agad na binago ng tagapag-alaga ng unggoy ang sinabi, kung gayon, 4 sa umaga. At 3 sa gabi, tuwang-tuwa ang mga unggoy. Hindi nagbago ang kabuuang bilang ng kastanyas, nagbago lang ang paraan ng pagsasabi. At nasyahan na ang mga unggoy. Akala mo tao ka. Ngunit minsan, wala kang pinagkaiba sa mga unggoy na iyon. Nahihila ng balangkas ng salita ng kabilang panig. At akala mo ay nagpapaliwanag ka ng makatwiran. Ang hindi pagpapaliwanag ay ang paglabas sa balangkas na ito. Hindi mo lang pinansin ang sinabi niya. At ang kanyang balangkas ay mawawalan ng bisa. May kilala akong isang tao na pinagdudahan ang kakayahan sa harap ng lahat ng kasamahan sa trabaho. Kung ordinaryong tao lang, matagal nang tumalon at nagpaliwanag. Pero hindi siya. Ngumiti lang siya. At sinabing, tama ka. Babaguhin ko pa pagbalik ko. At pagkatapos, pagkalipas ng 3 buwan, direkta siyang naglabas ng isang malaking proyekto. Inatunayan sa gawa ang kanyang kakayahan. Mula simula hanggang dulo, hindi siya nagpaliwanag ni isang salita.
pero naintindihan ng lahat. Ito ang kapangyarihan ng hindi pagpapaliwanag. Nagsasalita ka sa pamamagitan ng iyong mga gawa, hindi sa pamamagitan ng iyong bibig. Pangalawang dahilan, kapag nagpaliwanag ka, binibigyan mo ang kabilang panig ng karapatang magpatuloy sa pangungulit. Napansin mo ba, ang mga taong mahilig manggulo, ang pinakakinatatakutan nila ay hindi ang pagganti mo, kundi ang hindi mo lang sila pinapansin. Kapag sumagot ka ng isa, mayroon na siyang pangalawa. Kapag nagpaliwanag ka ng isang beses, mayroon na siyang susunod na pagkakataon para magduda. Kapag nakipagtalo ka sa kanya, kung siya ay nag-uusap tungkol sa damdamin, at ikaw ay nag-uusap tungkol sa damdamin, siya naman ay mag-uusap tungkol sa paninindigan. Hindi ka kailanman mananalo, dahil ang layunin niya ay hindi kailanman ang magpaliwanag ng malinaw, kundi ang hilahin ka sa kanyang putik, at guluhin ka kasama niya. Ito ang tinatawag na emotional blackmail. Ang mga taong sinasaktan ka ng salita, ay nagsasagawa ng emotional blackmail sa iyo. Gumagamit sila ng isang salita, isang tingin, isang tono, para pilitin kang mag-react. Kung magre-react ka, analo sila. Malinaw na sinabi ng psychologist na si Susan Forward, kung hindi mo sasakyan ang kanyang drama, hindi na niya ito maitutuloy. Lubos na naunawaan ni Sima Yi ang prinsipyong ito. Inadalhan siya ni Zhu Liang ng damit pambabae, para ipahiya siya. Ngunit hindi lang siya hindi nagalit. Isinusuot pa niya ang damit na iyon, at nakangiting sinabi sa sugo, "Salama." Nagalit si Zhu Liang hanggang sa sumuka ng dugo. Si Sima Yi ay walang galos. Hindi siya umarte, kaya hindi na naituloy ang plano ni Zhu Liang. Magkukwento pa ako ng isang modernong istorya. May isang matandang negosyante na hayagang siniraan ng kanyang kalaban. Sa isang forum ng industriya, sinabi na may problema sa kalidad ang kanyang produkto. Kung iba ang nasa posisyon niya, matagal na sanang nagpadala ng sulat mula sa abogado, nagdaos ng press conference, at nagpost ng mahabang resback, hindi siya nagpaliwanag. Inagawa niya sa kanyang customer service team ang mga screenshot ng magagandang review ng customer sa nakaraang 5 taon. Ginawa itong isang webpage. Pagkatapos, nagpost siya sa Moments. 5 taon, salamat sa inyong tiwala. Walang gaanong nagkomento sa post na iyon. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, tumaas ng 40% ang kanyang mga order. Ang mga naninira sa kanya ay kusang nawala. Kita mo, ang hindi pagtugon ay hindi kahinaan. Ito ay pagbibigay ng entablado sa kabilang panig, para sila mismo ang magtanghal ng kanilang solo act. Kapag matagal nang nagtatanghal ng solo act, magkakawatak-watak ang mga manonood. Ikatlong dahilan, kapag nagpaliwanag ka, sinasayang mo ang iyong psychological energy. Naranasan mo na ba ito? Paglabas mo ng bahay sa umaga, full charge ang iyong baterya. Pagkatapos makipagtalo sa isang tao, nabawasan ng kalahati ang baterya. Sa gabi, nakahiga ka sa kama. Paulit-ulit pa rin sa isip mo ang mga sinabi. Nabawasan ulit ng kalahati ang baterya. Pagkagising mo kinabukasan, hindi ka pa lumalabas ng bahay. Low battery ka na. Ang mga salitang nagpapainit ng ulo mo. Ang mga pagtatalong nagpapahirap sa iyong pagtulog. Ang mga sitwasyong lalo mong kinaiinisan kapag iniisip mo pagkatapos. Unti-unti ka nilang inuubos. Akala mo pinapanatili mo ang iyong dignidad. Sa totoo lang, naubos ang iyong lakas. Matagal nang sinasabi sa atin ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang galit ay isa sa mga emosyon na may pinakamataas na halaga. Hindi lang nito sinusunog ang iyong enerhiya. Sinisira pa nito ang iyong paghuhusga. Binabawasan ang iyong pakiramdam ng kaligayahan. At binababa ang iyong resistensya. Ang pinakamasama sa lahat ay, inapabayaan ka nitong makalimot, na ang gusto mo lang naman ay mamuhay ng maayos. Si Daniel Goleman, isang psikologo, sa kanyang aklat na Emotional Intelligence, ay nagsasaad na, ang kawalan ng kontrol sa emosyon ay direktang nagdudulot ng pagbaba ng kakayahang kognitibo. Ang IQ ng isang tao kapag galit, ay maaring bumaba ng 10 hanggang 15% kumpara sa normal na antas. Ibig sabihin nito, kapag nagmamadali kang magpaliwanag at makipagtalo, ikaw ay nakikipag-usap. Gamit ang isang bumaba ang talino na sarili. Sa isang taong handang-handa na hamunin ka, hindi ka mananalo, hindi dahil sa hindi mo kaya, kundi dahil nabihag ka na ng emosyon. May kasabihan si Zengofan, may 3 hindi dapat pagtalunan. May 3 hindi dapat pagtalunan. Huwag makipagtalo sa isang Ginoo tungkol sa pangalan. Huwag makipagtalo sa isang maliit na tao tungkol sa kita. Huwag makipagtalo sa langit at lupa tungkol sa katalinuhan. Bakit hindi dapat makipagtalo sa isang maliit na tao tungkol sa kita? Dahil hindi mo sila matatalo. Hindi mo matatalo ang kanilang oras. Ang mga taong walang mahalagang ginagawa, kayang ubusin ang buong buhay nila sa pakikipag-away sa iyo. Ikaw, may mahalaga kang ginagawa. May pamilya kang bubuhayin. May sarili kang landas na tatahakin. Kung gugugulin mo ang oras mo sa kanila, talo ka na. Nakakita ako ng isang kabataan. Nakipagtalo sa internet. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Nagsula siya ng mahigit 3,000 salitang mahabang post. Kinabukasan, nahuli siya sa trabaho. At napagalitan ng kanyang boss. Sa buong linggong iyon, wala siyang gana. Maraming pagkakamali ang nagawa niya sa trabaho. Sa huli, ang taong nakipagtalo sa kanya ay matagal nang nakalimot sa insidente. Nagpalit lang ng ay at patuloy na nambastos ng iba. Siya lang ang patuloy na nag-iisip tungkol dito. Ginugol niya ang buong linggo para sa isang bagay na hindi naman dapat pinapansin. Kaya, ang hindi pagpapaliwanag ay hindi dahil sa tako, kundi dahil hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat na sayangin ko kahit 1 minuto ng aking oras. Mas mahalaga ang oras ko kaysa sa mga salita mo. Ang ika-4 na dahilan, kapag nagpaliwanag ka, para mo na ring ipinakita ang iyong mga alas sa kalaban. Kapag inatake ka ng iba, ano ang pinakagusto nilang makita? Ang iyong reaksyon, ang iyong pagkabahala,
Siya ay masaya. Ikaw ay galit. Siya ay nagmamalaki. Ikaw ay nagmamadaling patunayan ang iyong sarili. Alam na niya kung ano ang pinakamahalaga sa iyo. Kapag mas marami kang ipinaliwanag, mas malinaw sa kanya kung nasaan ang iyong kahinaan. Ang mga tunay na eksperto ay hindi kailanman hinahayaan ang iba na makita ang kanilang mga baha. Itinatago nila ang kanilang emosyon, pinipigilan ang kanilang reaksyon, at ginagawa ang kanilang sarili na isang misteryo. Tinulungan ni Fan Li si Gojian na talunin ang kaharian ng Wu. Nakamit niya ang tagumpay at katanyagan. May mga naiinggit sa kanya, at nagsalita ng masama tungkol sa kanya sa harap ni Gojian. Hindi nagpaliwanag si Fan Li. Hindi siya nagpakita ng katapatan, at hindi niya pinatunayan kung gaano siya katapa. Isang bagay ang ginawa niya, nagbitiw sa tungkulin at umalis. Kasama si Zishi, naglayag sila sa 5 lawa. Kalaunan, maraming bayani ang pinatay ni Gojian. Namatay si Wenzong, namatay si Jiran, tanging si Fan Li lang ang nabuhay. At naging si Tao Zugong pa. 3 beses siyang nagbigay ng kanyang kayamanan, at 3 beses siyang naging pinakamayamang tao. Tingnan mo, ang mga taong hindi nagpapaliwanag, ang siyang nanalo sa huli. Magkwento pa ako ng isang modernong pangyayari. May isang mataas na opisyal na inakusahan at siniraan. Nagpadala ang kumpanya ng mga tao para imbestigahan. Hindi siya nagmadaling magpaliwanag, hindi siya nagreklamo kung saan-saan, at hindi siya sumulat ng mahabang paliwanag. May isang bagay siyang ginawa. Inayos niya ang lahat ng financial records at inilagay. Inayos niya ang lahat ng financial records at inilagay sa mesa. Inayos niya ang lahat ng financial records at inilagay. Pagkatapos, nag-leave siya ng 3 araw. At umuwi para samahan ang kanyang asawa at mga anak. 3 araw na nag-imbestiga ang grupo. Pero wala silang nakitang problema. Bumalik siya sa trabaho. Hindi nagbago ang posisyon niya. Hindi bumaba ang sweldo niya. Pero alam na ng lahat na may tiwala sa sarili ang taong ito. Kung wala kang itinatago, kailangan mo bang magpaliwanag? Kapag mas nagpapaliwanag ka, mas mukha kang may itinatago. 5 dahilan, hindi ka nagpapaliwanag. Dahil may mas mahalagang bagay kang dapat gawin. Hindi ka tumatakas. Inipili mo lang. Inipili mong huwag sayangin ang oras sa walang kabuluhang pagtatalo. Inipili mong huwag hayaang baguhin ng emosyon ng iba ang ritmo ng iyong buhay. Inipili mong huwag hayaang ang bawat. Inipili mong huwag hayaang ang bawat pagpukaw ng labas ay maging sanhi ng iyong pagsabo. Sa halip, natututo kang ibalik ang emosyon sa iyong sarili. Nagsisimula kang maunawaan na ang tunay na lakas ay hindi ang kumbinsihin ang lahat, kundi ang hindi kailangan na maintindihan ka ng lahat. Mas nagiging kalmado ka, at mas tinatamad kang magpaliwanag. Mas nagugustuhan mo na ang maging ikaw sa katahimikan. Mas nagugustuhan mo na ang gawin ang iyong mga bagay sa katahimikan. Nagsisimula kang lumayo sa mga pagtatalo, at lumapit sa iyong mga layunin. Nagsisimula kang humiwalay sa mga gulo at intriga, at lumapit sa kapayapaan ng iyong kalooban. Hindi ka na madaling masaktan, dahil sa wakas ay alam mo na ang mga bagay na nakakapukaw. Dahil sa wakas ay alam mo na ang mga bagay na nakakapukaw ng emosyon ay ang mga bahagi pa na hindi pa gumagaling. At unti-unti mong ginagamot ang iyong sarili. Hindi sa pamamagitan ng panalo sa isang pagtatalo, kundi sa pagbawi ng kontrol sa sariling buhay. May kaibigan akong negosyante. Mayroon siyang prinsipyo, hindi siya nakikipagtalo sa mga customer. Kapag sinabi ng customer na mahal ang presyo, sasabihin niya, pag-iisipan ko pa kung paano ito masosolusyonan. Kapag sinabi ng customer na hindi maganda ang produkto, sasabihin niya, babaguhin ko ito pagbalik ko. Hindi siya kailanman nagsasalita ng sobra. May nagtanong sa kanya, bakit ka ganyan kahina? Hindi ka ba natatakot na apihin? Sabi niya, ano ang kinatatakutan ko? Kung may oras akong magpaliwanag, mas mabuti pang maghanap ng bagong kliyente. Kung ilalaan ko ang oras na yon sa pagpapaliwanag, makakakita ako ng karagdagang 500,000 sa isang taon. Ang mga taong nakikipagtalo sa akin ay nananatili pa rin sa kanilang kinatatayuan at nakikipagtalo sa iba. Medyo bastos ang pananalita, ngunit tama ang punto. Ang ika-6 na dahilan, hindi ka nagpapaliwanag, ay isang malalim na pagpapatunay sa sarili. Kapag nagpasya kang huwag ng patulan ang pananakit ng isang tao, kapag nagpasya kang huwag ng patulan ang pananakit ng isang tao, hindi dahil nasasaktan ka, kundi dahil natutunan mo na sa wakas ang isang bagay, kundi dahil natutunan mo na sa wakas ang isang bagay, kundi dahil natutunan mo na sa wakas ang isang bagay, na huwag gawing pagkakakilanlan ang paghuhusga ng iba. Sa wakas ay naiintindihan mo na kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung ganoon din ba ang tingin mo sa iyong sarili. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na internal locus of control. Ang kakayahan ng isang tao na malayang husgahan ang kanyang self-worth, at hindi umasa sa paghuhusga ng iba upang kumpirmahin ang kanyang pag-iral. Natuklasan ng psikologong si Julian Rotter sa kanyang pag-aaral sa teorya ng locus of control na ang mga taong may internal locus of control ay mas hindi apektado ng panlabas na paghuhusga. Kapag nahaharap sa kritisismo at pagdududa, mas matatag ang kanilang emosyon, mas determinado ang kanilang mga aksyon, at sa katagalan ay mas madali silang magtagumpay dahil hindi nila kailangan ang bibig ng iba, dahil hindi nila kailangan ang bibig ng iba, dahil hindi nila kailangan ang bibig ng iba upang kumpirmahin kung sino sila. Ang mga taong tunay na malakas ay matagal nang naunawaan, hindi ikaw ang mapanuyang salita, ay matagal nang naunawaan, hindi ikaw ang mapanuyang salita, at hindi rin ikaw ang desisyong pinagdududahan. Hindi ikaw ang mensaheng hindi sinagot, o ang walang basihang akusasyon. Ikaw ang taong gumigising ng maaga, at nagsisikap sa buhay. Ikaw ang nagpipigil ng sama ng loob, pero inaalala pa rin ang damdamin ng iba. Ikaw ang gustong umiyak, pero nagpipigil at nagpapakatatag. Hindi hinahayaang bumagsak ang sarili. Hindi ka nagpapaliwanag, hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nakilala ko ang isang veteranong pinuno
Bago siya magretiro, siya ang pinuno ng kanyang ahensya. Noong siya pa ang nakaupo, maraming beses na siyang isinumbong, at maraming beses na siyang sinulatan ng anonymous na liham. Pero ni minsan ay hindi siya nagpaliwanag, ni minsan ay hindi niya inimbestigahan. May nagtanong sa kanya, hindi ka ba natatakot? Sumagot siya, bakit ako matatakot? Alam ko kung sino ako, malinaw sa sarili ko, kahit 100 liham pa ang isulat nila. Hindi nito mababago kung sino ako, kung magpapaliwanag ako. Ibig sabihin ay hindi ako sigurado sa sarili ko. Malinaw ang sinabi niya, kung sino ka, hindi mo kailangan ng kumpirmasyon ng iba. Ikapitong dahilan, ang pagtugon ay nakasanayan na. Ang hindi pagtugon ay karunungan ng hinahara. Maraming tao ang ayaw manahimik, dahil sa takot. Kung hindi ako magpapaliwanag, ibig sabihin ba ay pumapayag ako? Kung hindi ako magsasalita, hindi ba sila mas magiging mapangahas? Kung pinigilan ko, duwag ba ako? Ito ang nakasanayan ng isang reaktibong personalidad. Palaging pakiramdam na kailangan kumilos para maprotektahan ang sarili. Ngunit matagal nang itinuro ng psikolohiya, kung mas mabilis ang reaksyon, mas madali kang makontrol ng emosyon. Kung mas mabagal ang reaksyon, mas pinangungunahan ito ng karunungan. Ang hindi pagtugon ay hindi pag-urong, kundi isang tanda ng emosyonal na kapanahunan. Parang boksingero na hindi sumusuntok sa bawat atake, kundi naghihintay ng butas sa depensa ng kalaban. Para isang suntok lang, panalo na. Kung kaya mong magtimpi, hindi ibig sabihin ay wala kang galit, kundi alam mong dapat ilabas ang galit sa tamang lugar. Kung kaya mong pigilan ang galit, hindi ibig sabihin ay wala kang emosyon, kundi alam mong dapat idirekta ang emosyon sa mas karapat-dapat na layunin. Sa buhay, hindi lahat ng suntok ay kailangang ibalik. Minsan, ang tunay na nagpapabago sa iyo ay hindi ang manalo sa isang laban, kundi ang palampasin ang isang salita, palampasin ang isang kaganapan. Kapag hindi ka na tumugon, hindi ka na mahihila pababa. Kapag hindi ka na tumugon, para mo na ring binago ang dating ikaw na madaling. Katumbas nito ay binago mo ang dating sarili mo na madaling mapukaw at madaling manipulahin. Si Zengofan, noong kabataan niya, ay mainitin din ang ulo. Kapag may nagsabi lang sa kanya ng isang bagay, kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Nang maglaon, nakaranas siya ng matinding kabiguan, inatalsik ng mga kasamahan, at tinabayaan ng empeador. Umuwi siya para magluksa sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taong iyon, binasa niya ang Tao Te Ching. Nabasa niya ang pinakamalambot sa ilalim ng langit. Nang marating niya ang pinakamababang punto sa kanyang buhay, bigla siyang nakaintindi. Kalaunan, isinulat niya sa kanyang tala-arawan. Ang mga taong laging gustong manalo sa lahat ng bagay, sa huli ay natatalo. Mula noon, nagbago siya. Kung may nagsasalita laban sa kanya, ngumingiti lang siya. Kung may nang insulto sa kanya, hindi siya sumasagot. Ginipit siya, at lalo pa siyang pinahirapan. Pero nagtiis siya. Naging tahimik siya at hindi nagsalita. Ang lahat ng kanyang lakas ay ginamit niya sa pag-recruit ng sundalo at pakikipaglaban. Kalaunan, nasakop niya ang Tianjin at naging pinuno ng mga tanyag na ministro na nagpanumbalik ng dinastiya. Ang hindi pagtugon ay hindi kahinaan, kundi paggamit ng lakas sa tamang lugar. Ang ikawalong dahilan, ang hindi pagtugon, ay isang mataas na antas ng personal na hangganan. Naisip mo na ba kung ano ang gusto ng mga taong laging humihingi ng paliwanag mula sa iyo? Ano ba talaga ang gusto nila? Gusto nila ang iyong atensyon, ang iyong emosyon. Gusto nilang seryosohin mo sila. Kapag nagpaliwanag ka, nakukuha na nila iyon. Ang hindi pagtugon ay nagsasabi sa kanila na hindi sila karapat-dapat sa iyong oras. Ito ay isang uri ng boundaries. Ayon sa psikolohiya, ang mga taong may malinaw na boundaries ang pinakamagaan ang buhay. Dahil alam nila kung ano ang sa kanila at kung ano ang sa iba. Ang emosyon ng iba ay problema ng iba. Ang paghuhusga ng iba ay problema ng iba. Ang problema ng iba ay problema rin ng iba. Kung hindi mo ito tatanggapin, hindi ito magiging sa iyo. Sa kanyang pananaliksik, natuklasan ng psikologong si Brené Brown na ang mga taong may malinaw na boundaries ay may mas mababang antas ng pagkabalisa, mas malusog na relasyon, at mas mataas na antas ng kaligayahan. Dahil ang kanilang psychological energy ay hindi nasasayang ng walang kabuluhan, kundi nakatuon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Nakakita ako ng isang matandang lalaki, may nagpakalat ng tsismis tungkol sa kanya sa kumpanya. Sa meeting, sinabi niya, mukhang may mga interesado sa akin kamakailan. Gusto nilang malaman ang tungkol sa akin. Iminumungkahi kong tanungin niyo ang nanay ko. Siya ang nakakaalam ng lahat. Nagtawanan ang lahat, at ganoon lang nawala ang tsismis. Hindi siya nakipagtalo, hindi nagpaliwanag, at hindi niya sinibak ang nagpakalat ng tsismis. Sa isang biro, nilinaw niya ang boundaries. Ang mga bagay tungkol sa akin, wala kayong pakialam. Ito ang mataas na antas ng boundaries. Hindi nagpapaliwanag, hindi nakikipag-away, hindi ginagawang problema mo ang problema ng iba, hindi ginagawang problema mo ang problema ng iba. Ang ikasyam na dahilan, ang hindi pagtugon, ay ang pinakamalaking respeto sa sarili. Ang huling puntong ito, ang pinakamahalaga, ilang dekada ka nang nabubuhay, ilang hirap ang dinanas mo, ilang pagod ang tiniis mo, para lang makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Bakit mo hahayaang sirain ng isang salita ng iba ang buong araw mo? Ang taong nagsasabing hindi mo kaya, nagbayad ba siya ng kahit 1 sentimo ng renta mo? Ang taong nagdududa sa desisyon mo, nagpuyat ba siya ng kahit 1 minuto para sa iyo sa gabi? Ang taong nangungutya sa iyong pagkabigo, nandoon ba siya nang bumangon ka? May inabot ba silang tulong sa iyo? Wala naman. Nakatayo lang sila sa tabi. Nagkaparinig lang. Gusto ka lang pahirapan. Kung sasagutin mo sila, ibig sabihin, inilalagay mo sila sa kaparehong antas mo. Kung pinapansin mo sila,
magiging mahalaga nga sila. Kung hindi ka sasagot, sinasabi mo sa sarili mo, mas mahalaga ako kaysa sa kanila. Sa psikolohiya, may konsepto na tinatawag na self-worth. Ang mga taong may mataas na pagpapahalaga sa sarili, hindi na kailangan ng pagkilala mula sa labas. Mayroon silang panimbang sa kanilang puso. Alam nila kung gaano sila kahalaga. Ang mga taong may mababang pagpapahalaga sa sarili, ang siyang patuloy na nagpapaliwanag, nagpapatunay. Ang siyang patuloy na nagpapaliwanag, nagpapatunay at nakikipagtalo. Ang psikologong si Maslow, sa kanyang hierarchy of needs. Ang psikologong si Maslow, sa kanyang hierarchy of needs, inilagay ang esteem needs, pangalawa sa self-actualization. Ngunit sabay din niyang itinuro na ang tunay na pagpapahalaga sa sarili ay nagmumula sa panloob na pagkilala sa sarili at hindi sa palakpak mula sa labas. Kung ang isang tao ay laging umaasa sa paghuhusga ng iba para mapanatili ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay parang kastilyo sa buhangin. Isang malaking alon lang, guguho na ito. Kaya, ang hindi pagtugon ay ang pinakamalaking paggalang sa sarili. Sa pananahimik mo, sinasabi mo sa mundo, ang aking halaga ay hindi kailangan mong bigyan ng kahulugan. Sa puntong ito, naalala ko ang isang napaka-interesanteng pangyayari. Napansin mo ba na ang mga taong pinakanahirapan sa social media, ay kadalasang iyong mga kailangang sagutin? Ang bawat komento, takos silang may mapabayaan, takos silang hindi maintindihan, takos silang isipin ng iba na sila ay mayabang. Ang resulta, ang kanilang oras ay nagkakawatak-watak, ang kanilang emosyon ay hinahatak ng iba't ibang boses. At sa huli, nalilimutan na nila kung sino sila. Ngunit ang mga taong tunay na namumuhay ng malinaw, ay kadalasang iyong mga may selective blindness. Hindi sila nakakakita, kundi nakakakita sila. Ngunit pinipili nilang hindi tumugon. Alam nila na ang mga tugon ay walang hanggan, ngunit ang buhay ay limitado. Ang paggamit ng limitadong buhay sa walang hanggang pagtugon ay ang pinakamalaking kalokohan sa mundong ito. Ang pananahimik ay hindi pagsuko. Ito ay pagpili ng laban. Ang pagpapaliwanag ay hindi komunikasyon. Ito ay pag-ubos ng sarili. Ang tunay na dalubhasa, hindi sila nagmamadaling patunayan ang kanilang sarili. Dahil alam nila na ang pinakamahusay na patunay ay ang oras at ang resulta ang tanging sagot. Ang resulta ang tanging sagot. Kung sa artikulong ito, naintindihan mo kung bakit ang mga tunay na magagaling ay hindi nagpapaliwanag. Kung ikaw din ay minsang dahil sa isang salita, isang tingin o isang hindi pagkakaunawaan, ay nakulong sa emosyon sa loob ng ilang araw. Kung gusto mo ring mula ngayon, hindi na magpaapekto sa mga hindi karapat-dapat na boses. Hindi na magpaapekto sa mga hindi karapat-dapat na boses. Kung gayon, subukan mong ibalik ang emosyon sa iyong sarili. Gawing lakas ang pananahimik. Hindi mo kailangang intindihin ka ng lahat. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat pagdududa. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat pagdududa. Hindi mo kailangang sa bawat pagtatalo ay patunayan na ikaw ang tama. Kailangan mo lang ayusin ang iyong buhay. Gawin ng maayos ang iyong mga gawain. Tahakin ng maayos ang iyong landas. Ang iba pa, ipaubaya sa oras. Ang mga tunay na magagaling ay matagal nang natutong manahimik, hindi dahil wala nang masabi, kundi dahil may mga salita na hindi karapat-dapat sabihin, at may mga tao na hindi karapat-dapat pakinggan.